Tinatunghayan nyo ng ibida natin ang magigiting na delivery rider sa ating Ride to Fame. Aba, saludo tayo sa mga yan, Pat, Kuya Kim. Talagang may dedikasyon sa trabaho. At ito pang nakakabilib, guys. Dahil kahit na may kapansanan, sinisikap pa rin maihatid ng buo ang serbisyo. Yan ang kwentong inalam ni Darlene Kai. Hindi biro ang maging delivery rider sa probinsya dahil tiyak na ang takbo ng motor, milya-milya. At kahit may kapansanan, aaralin daw ni Dennis Alzaga na magmotor sa daan. Sa Sariaya, Quezon, ipinanganak si Dennis nang walang kanang kamay, kulang ang daliri sa kaliwang kamay at putol ang kanang paa. Ang kanyang kondisyon, isang rare congenital abnormality o Focomelia syndrome, kung saan nagkakaroon ng severe malformation ng iba't ibang parte ng katawan. May mga nagbibiro o sabihin nga aking aasar, hinahayaan ko na lang po. Noong una po, nahirapan po ako yung maliit pa po yung gamit kong motor. So, ang ginawa ko po, pinalakas ko po yung aking katawan. Bago natutong bumalanse sa motor, pinalakas daw muna niya ang kanyang katawan. Kaya nang malamang may naghahanap ng delivery rider sa Lucena City, hindi na raw siya nag-atubiling mag-apply. I-interview ko siya, then tinanong ko siya kung kaya niya ba talaga. Nakita ko malalayo talaga yung binabiyahe niya, and then nag-gain kami ng trust sa kanya. Kuha nga po ako dahil hindi rin po sila nagalang isip nga ako po tanggapin sa kanilang kumpanya. Hanggang ngayon po hindi ko rin po hinahayaan yung aking trabaho bilang isang delivery rider. Noong una po, nahirapan po ako. Feeling ko 10 kilos yung ginagamit kong prosthetic leg. Pero yung almost 1 month ko po siyang pinapractice, yun, magaan na po sa pakiramdam yung paggamit ko po. Sa tulong ng prosthetic leg, todo alalay raw siya sa pagmamaneho. Bumabiyahe si Dennis mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At kumikita ng 300 pesos hanggang 500 pesos araw-araw. Good morning po. Bilang member po siya ng PWD, natutuwa nga po ako dahil nga po siya ay marami po siyang kakayanan na nagdi-deliver po siya. Sa batas, maaaring magmaneho ang mga may kapansanan. Pero dapat angkop ang sasakyan sa kanilang kakayahan at marunong sumunod sa batas trapiko. Be extra careful and be extra focused. Make sure that you are riding your motorcycle, driving your car in the specified speed limit, or even less, as long as you know that it is the safest speed limit that you should be maneuvering your cars or motorcycles. Sa mga may mga kapansanan, sabi nga po, habang may buhay, may pag-asa, nagalangin lang po tayo kay God. Kahit anumang pong pagsubok na dumating sa buhay ng tao, tuloy lang po ang buhay. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong dapat alam mo